Nilapitan niya ito at ginising, Fräulein. Woy, tulog ka na ba? Tinusok-tusok niya ang tagiliran nito. Hindi gumagalaw. Ano ba yan, umayos ka ng higa mo. Hindi niya malaman ang gagawin dito. Lumayo siya sa kama, at nakapamiwang na pinagmasdan ito. He's wearing gray polo sleeves na nakatupi ang manggas, bukas na rin ang ilang butones nito, maong pants at topsider shoes. Ang gwapo sana talaga, ang laki ng pangangatawan, sarap yakapin. Kinagat niya ang labi, at pinigil ang sarili sa pag-iisip ng kung ano-ano. Dahan-dahan siyang lumapit dito, bumantong hininga siya, bago tinanggal ang sapatos nitong suot, sinusubukan niyang itaas sa kama ang buong katawan nito, pero hindi talaga niya kaya. Binuksan niya ang aircon, dahil tagaktak ang pawis nito, hindi siya mahilig mag-aircon, dahil lamigin siya kaya bihira lang niya yun gamitin. Tinanggal niya rin ang suot nitong sleeves, at pinalitan ng damit, naghanap siya sa cabinet nito. Pati ba pants kailangan ako pa ang magtanggal? Kausap niya kahit wala naman kausap. Umirap siya sa kawalan, kakainis. Bakit ba ay wala naman mali siya, nahawakan na nga niya ito. Erase. Erase. Napaatras tuloy siya sa pagtanggal ng pantalon nito. Hinampas niya ito ng malakas. Aray! Ano ba? Sigaw nito na palakas yata talaga ang hampas niya. Umayos ka kasi ng higa, ang bigat mo hindi kita kaya. Singhal niya dito. Bumangon ito at tiningnan ang sarili, habang nakasimangot, tumayo ito at nagsimulang tanggalin ang pantalon. Ibababa na nito yun nang sumulyap siya kanya ang inaantok na mga mata, nagtatanong. Nahihiyang nag-iwas siya ng tingin at tumalikod. Ang tagal niyang nakatalikod, ano bang ginagawa ng makong na yon? Naiinip na siya sa pagkakatalikod, kaya nagpasya siyang lingunin na ito. At ayon, tulog. Hay! Umirap siya ng pataas, kaloka. Lasing na lasing ba talaga siya? Nakataob naman ang posisyon nito ngayon, suot lang ang boxer short. Ang cute matulog, parang spoiled brat, nakadantay kasi ang isang paa nito sa unan. Ang gandang lahi, siguro gwapo ang anak nila, o kaya maganda. Napangiti siya sa isipin yun. Sa itsura nito, kutis, tindig at kilos, halatang may sinasabi sa buhay, siguro kung mabait ito sa kanya, mai-inlove pa siya dito. Siguro. Dinampot niya ang hinubad nitong pantalon sa sahig, napakaburara naman talaga ng mga lalaki. Inihanger niya yun kasama ang long sleeve nito. Saan kaya siya matutulog? Sunshine. Narinig niyang tinawag siya nito, pero hindi niya maintindihan ang sinasabi. Lumapit siya dito. Ano? Tanong niya nakapikit pa rin ito. Shejsko Waznan. Ulit nito pero wala pa rin siyang maintindihan. Ano? Hindi kita maintindihan. Inilapit niya ang mukha dito, para marinig niyang mabuti ang sinasabi nito. Angle nitong nakapikit pa rin. Loko, pwede naman kasing ayusin ang salita. Ano ba kasi yun? Naiinis na naman siya, ang arte kasi. Hindi ito umimik, nakapikit lang pero nakasimangot. Parang bata, bahala ka nga dyan. Mahinang sabi niya at tinalikuran na ito. Ay, napatili siya nang hawakan nito ang baywang niya, at hilahin pabagsak sa kama. Pahiga siyang bumagsak sa malambot na kama, at ikinulong sa isang bisig nito. Nagpumiglas siya sa pagkakayakap ng isang braso nito, ang tigas, ang higpit. Ano ba bitiwan mo nga ako? Ani ang pilit tinutulak ang bisig nito. Hindi na ito gumalaw, pero ang higpit pa rin ng pagkakakulong sa katawan niya. Porke ang laki-laki na ganon na lang siya. Hindi na siya gumalaw ng mapansing hindi na rin ito kumikilos, wala siyang ibang naririnig kung hindi ang hininga nito, nalalanghap rin niya ang alak sa katawan nito. Marahan siyang umikot patalikod dito, ang higpit pa rin ng yakap nito sa kanya. Nakatagilid ito sa pagkakahiga paarap sa kanya, kaya mas gusto niyang tumalikod, mamaya-maya pag naalis ang kamay nito, ay lilipat na lang siya sa isa sa mga bakanteng kwarto. Ilan sandaling katahimikan, puso at oras na lang niya ang tumutunog. Bahagya siya nitong kinabig, kaya nilingon niya ito. Gising na ito at ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Bakit kasi lumingon pa siya? Nanlaki ang mga mata niya, sa pagkakatitig dito. Titigan. Walang ideya kung sino sa kanila ang unang susuko, sa nakakapasong titig na yon. Baka siya lang ang napapaso.
Bumaba ang mapupungay nitong mga mata sa labi niya, dahilan para may kung anong init ang damaloy sa buong katawan niya. Unti-unting lumapit ang mukha nito, palapit ng palapit, mariin niyang ipinikit ang mga mata. Hindi na niya yun maiiwasan, alam niyang gagawin nito ang iniisip niya. Naghintay na lang siyang sakupin nito ang labi niya. Pero wala, asan na ang halik? Unti-unting nagmulat siya ng mata, at bumungad sa kanya ang natatawang mukha nito. Dahil sa pagkapahiya ay nagpumiglas siya sa pagkakayakap nito. Bitiwan mo nga ako, kainis ka. Inis na sigaw niya habang nagpupumiglas. Wala itong ginawa kundi ang hamalakhak. Akala ba niya lasing ito? Ano ba, hindi nakakatawa, sarap manakit ng tao. Tumigil ito sa pagtawa, at bigla siyang dinaganan, hinawakan nito ang dalawang kamay niya, pataas sa ulunan niya. Nakatuon naman ang tuhod nito sa kama, kaya hindi sa kanya nakadagan ang buong bigat nito. Pumagit na ito sa dalawang binti niya, kaya nakabuka ang mga paa niya, awkward. Hindi siya makagalaw. Ano ba, tigilan mo na nga ako. Ang lakas nito, hindi niya magawang kumawala. Tinitigan siya nito ng matiim. Sana sinabi mo mong gusto mo para ginawa ko, ang hirap manghula, sunshine. Seryosong sabi nito, at inangkin ng nag-aalab na halik ang mga labi niya. Tumigil ang pagtakbo ng oras. Tumigil sa pagtibok ang puso niya. Nablangko na naman ang utak niya, ang halik na ito ay ang halik noon gabing kasal nila Judith at Denver, nakakapanghina, nakakalunod. Narinig niyang bulong nito, at ipinasok ang dila sa loob ng bibig niya. Naramdaman niya ang isang bagay na nakadampi sa kanya. Binitiwan nito ang mga kamay niya, at inangkin ng isang palad ang isa niyang wala siyang suot na panloob, kaya ramdam na ramdam niya yun sa manipis niyang pangtulog. Hindi niya mapigilan ang mapabulong ng hawakan nito yun, habang nakatuon sa unan ang isa pa nitong kamay. Habol niya ang hininga, nang bahagya nitong pakawalan ang labi niya para makahinga. Ganon ba talaga kapag hinahalikan, nakakapanghina, nakakapanglambot ng katawan? Nagka-boyfriends naman siya, at nahalikan siya ng mga ito, pero hindi naman ganon katindi ang sensasyon dulot sa kanya. Pero bakit kay Froilan nakakawala sa katinuan? Nagsimula itong halikan ang leeg niya, maliliit na halik na nagiging dahilan kung bakit ang galaw niya sa higaan, nakikiliti siya, hindi siya mapakali. Nauwi sa pag-ingay ang balak niyang pagsaway dito, dahil sa ginagawa nito. Napansin niyang mas lalo itong naging agresibo, nang marinig ang pagtawag niya sa pangalan nito, at sa pagbulong na ginawa niya. Itinaas nito ang damit niya, at hinalikan siya. Pighil na pighil niya ang pag-ingay sa mga ginagawa nito. Pero nang halikan nito ang chest niya, ay hindi na niya napigil ang malakas na pag-ingay. Parang mas lalo nitong ikinatuwa yun, dahil lalong pinagbuti ang ginagawa. Hindi niya maintindihan, palagi niya itong sinisigawan at galit na galit siya sa tuwing makikita ito, pero bakit nawawalan siya ng lakas ngayon? Gustong gusto niya ang ginagawa nito. Katulad noon unang gabi nilang ginawa ang ganito. Hindi naman maitatatwang walang gabing hindi niya binalikan ang nangyari ng gabing yun, at sa tuwing maaalala niya ay may kuryenteng nagsisimulang damaloy sa buong katawan niya. Bahala na, basta gusto niya ang nangyayari ngayon. Ikanawit niya ang mga braso sa leeg nito, at pinakawalan ang mga boses na tugon sa ginagawa nito. Pinakawalan nito ang kanina pa nito ginagawa, at muling siniil ang labi niya nang nag-aalab nitong halik na ngayon, ay buong puso niyang tinugon. Nakipagpaligsahan ang labi niya sa labi nitong maiiksing gumagalaw sa bibig nito. He's a good kisser, ilan babae na kaya ang nahalikan niya at nakasama. Nang maghiwalay ang labi nila, at dali-dali nitong tinanggal ang t-shirt nitong suot, pagkway tinanggal ang sa kanya at hinalikan ang leeg niya, pababa sa chest sa pusod, bago dahan-daang ibinaba ang manipis niyang suot. Napaigtad siya nang idampi nito ang isang palad sa ibabaw ng balat niya. Hindi siya mapakali sa ginagawa nito, pakiramdam niya ay nakukulangan siya, gusto na niyang sabihin dito na tanggalin na nito ang suot niya, at gawin na nila ang gusto nila. Hinalikan siyang muli nito, sinaway niya ito ng akmang gagawin na naman, ang ginawa noon ng gabing yun. Saway rin ito sa kanya, bago ginawa ang mga gusto nito. Kinagat niya ang labi para pigilan ang pagbulong sa ginagawa nito. Buti na lang naligo siya bago ito dumating. Kailangan ba talagang gawin yun? Nakakahiya kasi, nakakailang. Pero, gusto ko. You're making me crazy, sunshine.
Nagising siya kinaumagahan dahil sa sinag ng araw, na pumasok sa loob ng kwarto niya. Idinilat niya ang mga mata, wala na siyang katabi. Bumalikwas siya ng bangon, at tiningnan ang buong silid pero wala na ito. Pumunta siya ng shower room at naligo, 9:00 na ng umaga, ngayon lang siya gumising ng ganong oras. Nagpalit siya ng damit, at dali-daling bumaba at dumiretso sa kusina. Ngayon lang tinanghali ng gising si Sunshine, ngayon lang nandito ka. Rinig niyang tinig ni Manang Fe, na nagpahinto sa kanya sa pagpasok sa kusina. Narinig niya ang malakas na halakhak ni Froilan. Namula ang mukha niya, nakakahiya. Dahan-dahan siyang naglakad palayo sa kusina, at muling umakyat ng hagdan, hindi siya mapakali, paano niya ito haharapin. Nagpalakad-lakad lang siya sa loob ng kwarto. Muntik na siyang mapatalon, nang biglang bumukas ang pinto, at iniluwas si Froilan. Gising ka na pala, halika na kakain na tayo. Aya nito. Sige, susunod na ako. Hindi tumitingin na sagot niya dito. Halika na. Hinela palabas ng kwarto siya nito. Napatitig siya sa nakahandang pagkain sa mesa, bakit naman kasi magluluto na lang ng hotdogs, yun pa talagang jumbo. May itlog rin at longganisa. Namula ang mukha niya, nang mapansin na katingin sa kanya si Froilan. You want my hotdog? Napanganga siya sa sinabi nito. Naglalaro sa mga labi nito ang nakakalokong ngisi. Sumulyap siya kay Manang, na abala sa pagkain at hindi sila napapansing dalawa. Here's your hotdog, sabi nito at nilagyan ang plato niya. How about my egg? Nakangising tanong nito. Tumigil ka nga, mahina pero nanggigil niyang singhal dito. Bakit? Maang-maangan nito. Inirapan niya ito, at nagsimula na lang kumain. Hindi niya alam kung gagalawin niya ang hotdog sa plato niya. Napaka-green-minded. Baka naman isipin ni Froilan kung ano-anong iniisip niya sa hotdog, kaya baliwalang kinain na niya yun, nang hindi nalalasahan. Una na ako ha, papasok pa ako eh. Sabi ni Froilan nang matapos itong kumain. Papasok pa siya 10:00 na, sa bagay boss nga pala ito. Tumayo ito sa kinauupuan, at umakyat sa kwarto, para magpalit ng damit. Simula na ba ito ng pagkakasundo nila? Bye Manang, ikaw na muna ang bahala sa asawa ko. Palm nito bago hagkan sa noo si Manang Fe. Ang sweet naman niya kay Manang. Bumaling ito sa kanya. I'll go ahead. Lumapit ito at hinagkan siya sa labi. Seriously, he did. Napamaang siya habang sinusundan ito ng tingin, palabas ng mansion. Oh my God! Totoo bang nangyayari ta? Nangyari yun kagabi. Anong nakain nun? Maghapon siyang di mapakali, kailan naman kaya nito maiisipan ang bumalik? Ginugol niya ang maghapon sa pagpupractice na gumawa ng cake, yes cake. Nakakatuwa kasi ang malaking kitchen dito sa mansion, kompleto ng mga kagamitan sa pagluluto ng kung ano-ano. Nag-research siya sa internet, kung paano gawin ang cake, step by step. Si Manang naman ay pinapanood lang siya, dahil sabi niya wag siya nitong tulungan. Dito daw ba uuwi si Froilan? Maya-maya ay tanong ni Manang. Hindi ko alam eh. Hindi talaga niya alam, ano bang akala ni Manang close sila? Well, hindi man perfect ang nabuo niya, okay lang, ganun talaga pag unang gawa. Medyo matabang, kahit siya nawala ng ganang kainin, at kahit si Manang hindi na kailangan mag-comment, dahil alam na niya ang totoong lasa. Hay, ang hirap pala niyan Manang. Nakasimangot na saad niya. Ganyan talaga sa umpisa, komento ng matanda, habang nagpupunas ng mesang ginamit niya. Hay, hindi talaga ata sakin ang pagluluto Manang Fe, I've tried so many times, pero wala akong nagawang perfect sa panlasa. Patuloy na pagmamaktol niya. Matututo ka rin. Patuloy ng matanda. Napatitig siya sa cake na ginawa niya. Ang pangit, at kung lalasahan mas pangit. Magpapahinga muna po ako. Palm niya kay Manang Fe. Habang tinatanggal ang suot niyang apron. Sige hiha, anito. Nagising siya dahil sa nolanigang boses na nagtatawanan. Sino yun? Inayos ang sarili, at bumaba ng guest room. Siya ba yun? Sabi ng babaeng maganda na nakatingin sa kanya, nakangiti ito ng napakalawak sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang ngumiti o ano, sino ba siya? Hi Sunshine, I'm Marjorie. Lumapit ito sa kanya at bumeso. Ang malas mo sa pinsan ko. Tumatawang sabi nito. Hi,
Pinsan mo siya. Hindi kasi niya ito nakita sa kasal ni Denver, at ngayon lang niya ito nakita. Yes, sa mother side. Nakangiting paliwanag nito. Kaya pala hindi niya kilala. Okay. Tipid niyang sambit. Sumulyap siya kay Froilan nangingiti-ngiti lang sa isang tabi. By the way, dito muna ako for 2 days, okay lang ba? Nakangiting tanong nito sa kanya. Oo naman, walang problema sakin. Sagot niya dito, it's not my house anyways. Good. Thank you sunshine. See, ang bait niya, ikaw lang kasi ang may ayaw eh. Tuwang-tuwang sabi nito, at niyakap pa siya bago inirapan si Froilan. I just worried. Hibat balikat nito. Bakit? Natatakot kang ikwento ko kay Sunshine ang mga kalokohan mo. Pang-aasar nito kay Froilan. She doesn't care anymore. Bale walang sambit nito at umupo sa sofa. Yes, I don't care, wala namang kami. So marami siyang kalokohan. Sabagay, halata naman sa pagmumukha nitong Froilan Denmark. Halatang di naniniwalang, tudyo nito at tumingin sa kanya. Hindi ba nila alam na isang gabi lang ang nangyari sa kanila, kaya siya nito nabuntis, at ngayon nakadalawang beses na sila. Just shut up if you want to stay here. Sabi ni Froilan na sumandal sa upuan, at tumingin kay Marjorie. Okay, ani Marjorie at itinaas pa ang dalawang kamay, na animoy sumusuko. By the way, Marge is good on baking, she can teach you. Ani Froilan. Putrages. Namula ang mukha niya sa hiya, si Manang hindi na lang itinapon. Malay ba nila ni Manang na uuwi ito at may kasama pa? Natawa naman si Marjorie. You're so mean Froilan Denmark. Inirapan niya si Froilan. Hali na kayo, handa na ang hapunan. Naputol ang pag-uusap nila, nang dumating si Manang. Let's eat. Ani Froilan na nagpatiuna sa pagpunta sa kusina. He's so ungentleman, right? Baling sa kanya ni Marjorie. Sinabi mo pa, sabi niyang sinundan ng tingin ang naglalakad na si Froilan. Kumuha siya ng kumot at unan sa kwarto niya, kung dun matutulog si Froilan pues sa ibang kwarto siya matutulog. Anong ginagawa mo? Nakakunot ang noong tanong nito, nang makita ang unan niyang dala palabas ng kwarto. Sa kabilang kwarto ako matutulog. Sagot niya at nagpatuloy sa paglabas ng kwarto. Andyan si Marjorie, makikita niyang sa ibang kwarto ka matutulog. Sabi nitong pinigilan siya sa paglabas ng kwarto. So what? Naiinis niyang tanong dito. Marami siyang itatanong sayo, anong gusto mo sabihin sa kanya, na nabuntis lang kita dahil sa nangyari sa atin nun kasal nila Denver. Parang naiinis na tanong nito. Yun naman ang totoo Nakaka-stress tong lalaking ta. Yun nga ang totoo, pero hindi niya alam yun. Ano bang problema sa pagtulog mong katabi ako? You slept with me last night, don't you remember? Iritableng sabi nito. Umirap siya dito. Okay, kung ayaw mo akong katabi, dito ako sa couch matutulog. Sabi nito at kumuha ng unan para matulog sa couch. Fine. Bumalik siya sa kama at humiga doon. Hindi siya makatulog. Pabago-bago siya ng posisyon sa pagtulog, hindi agad siya makatulog dahil sa kasama sa kwarto. Ewan ba niya pero mas maganda at akong tabi na lang sila. Palihim niya itong sinulyapan. Ang unfair naman, mukhang ang himbing na ng tulog nito, samantalang siya ay gising pa rin. Good morning sunshine. Nakangiting bati sa kanya ni Marjorie kinaumagahan. Good morning. Tugon niya at naghagilap ang mga mata ng isang taong nais makita. Pinuyat siya nito kagabi kakaisip. Umalis na siya, sabi ni Marjorie nang mapansin na may hinahanap siya. Okay. Aniyang sinulyapan ang wall clock, alas 8:25 na pala, 2 araw na siyang tanghali kung gumising. Breakfast ka na, tapos na ako sumabay ako kay cousin. Nakangiting sabi nito. Sige, thank you. Nakangiting sagot niya. Kailangan niyang mag-yoga ngayong araw, dahil kahapon hindi na siya nakapag-yoga, dahil kay Froilan na yon. Where are you going? Habol sa kanya ni Marjorie nang papalabas na siya ng mansion. Nag-yoga kasi ako Sagot niya dito. Samahan na kita. Pagpapakyut nito. Sure. Natatawang sagot niya dito. Mabuti na yung may kasama. Buti pumayag kang tumira dito. Maya-maya'y sabi nitong, habang naglalakad sila papunta sa pagyoyoga. Bakit naman hindi?
Nakangiting tanong niya dito. Siyempre, Froilan designed this house for her ex, tapos dito ka ngayon nakatira. Sabi nito, halatang walang alam sa estado ng relasyon nila ng pinsan nito. So, para pala sa ex ni Froilan ang bahay na tinutuluyan niya ngayon. Ayaw man niyang maramdaman, pero may kumurot sa puso niya nang malaman yun. Okay lang yun sakin, that's his past by the way. Aniya na nagkukunwaring alam ang tungkol sa ex ni Froilan. Akala ko nga pagkatapos nung nangyari sa kanila, hindi na ulit magmamahal si cousin but now here you are. Anito inimiluwestya pa siya. Ano bang nangyari sa kanila? Hindi kasi ako masyadong nagtanong kay Froilan. Kunwaring hindi interesado niyang tanong. 3 years ago binili niya yan lupa sa subdivision, nagpatayo ng bahay yon design na gusto ni Annika. Doon rin siya nag-propose after 1 year, na naayos na yun bahay, pero Annika says no. Kwento nito.